doon sa sagutan ng Chinese Embassy at ng ating mga senador? Mukhang naglabas ng bagong statement ang Chinese Embassy dyan. Ang naglabas statement ay yung mismong embassy spokesman, si Ji Lingpeng. So hindi na yung deputy, kahapon yung deputy. Yung sumasagot, di ba? Oo. Ngayon, ay yung mismong spokesman na naglabas ng napakahabang statement. Ayun natin yung kagabi. Kagabi Ayun yung pinakahuli. Oo. At dito ay mukhang, ang tawag ito, ang best friend ng lahat ay ilang beses nilang binanggit, si Commodore J. Tariela. Oo. Kasi doon naman talaga nagsimula ang gusot na ito, di ba? Yung particular na isyong ito, Nelson, yung particular na isyong ito. Nilabo na lang nung iba at pilit na dinadala doon sa sigalot sa agawan ng teritoryo. Pero talaga ikinagalit ng Chinese Embassy rito ay yung hindi magandang presentasyon kay Chinese President Xi Jinping. Usaping bastusan. Well, hindi naman natin maiaalis sa damdamin ng kapwa natin Pilipino na magalit talaga sa nangyayari sa atin dyan sa West Philippine Sea, na kung saan marami nga naman yung mangingisda natin ang nasasaktan or nagkakaroon ng problema. Pero hindi natin maaaring idaan ito sa dahas, no? And at the same time, hindi rin natin ito maaaring idaan sa kabastusan. Dahil gaya ng sinasabi natin, gaya rin po ni Commodore Tariela, yan po ay may pinag-aralang tao, dapat po diplomatiko yung ginamit nating approach dito at hindi po ganon yung bastusan na ba. Kaya nga tama daw dapat yun, ginamit ang channel, DFA. Yes, diba? yes. Or you can, you can talk to people, you can say na ganito ginagawa ng China, you can come up with pictures na inaapi ang Pilipino. Wala, hindi ho natin pinagbabawal yun, no? But coming up with the edited, no? Alam nyo, sa amin, sa media, meron po tayong ethics when it comes to editing pictures. Bago mo ilabas sa dyaryo, sa TV, sa radyo, no? Talaga nga namang hindi mo maaaring i-edit ng ganyan. Totoo. Para lang magmukhang pangit ang isang tao na ikangay binabanatan mo o isinusulat mo o kinukutya o ano pa man, no? Hindi mo maaaring baguhin ang litrato. At lalo pa nga, ito ay presidente ng isang bansa. Yes. Kuya Benny. Oo, sabihin na nating napaka-bayani mo at ipinagtatanggol mo ang ating bayan, buong pasasalamat po namin doon. Pero napakabastos mo naman kapag gano'n ang ginawa mo sa leader nang itinuturing pa rin nating hindi namang kaaway. Totoo. Kalaban man sa paniniwala at prinsipyo, yan po ay hindi pa rin kaaway. Yan. Yun nga ang naging retaliation ng Chinese Embassy, Nelson, sapagkat ganun ang ginawa nila, ganun ang ginawa niya sa mukha, sa larawan ni President Xi Jinping, na bagay na mukhang maling-mali naman talaga yon. Bagamat dati nga, hindi naman talaga nagre-react ang China sa ganitong mga issue, pero nung ginawa yon, doon sa kanilang presidente, sa kanilang leader, ay nag-react na po ang Chinese Embassy. Ang malungkot lang ngayon, ang Senado na dapat asahan natin na mas malawak ang kanilang pangunawa sa usaping ito, parang pinaypayan pa po yung apoy, pinagliyab pa po nila at gumamit pa ng mga mga madamdaming mga pahayag. Kuya Benny. Natutuwa tayo at talaga nga naman napakamakabayan ng ating mga senador at handang ipaglaban ang ating bansa. Although napakalaking bansa ng China, ay talaga nga ng mga handang ipaglaban ng mga senador. Pero again, ilagay po natin sa level na tama po yung pakikibaka natin. Diplomatiko po kayo po yung mga senador. Kayo po yung itinuturing na ama't ina ng bayan din, no? Kasunod ng ating Pangulo. Pero yung pong ataking ganyan, na gumagamit pa po tayo ng salitang F, medyo po below the belt po yun at hindi rin po karapat-dapat sa pandinig at sa pananaw ng ating pong mga kababayan na nakikitang
abay, ganito ba talaga kasama at naghahanap tayo ng away? No po? Buti Siguro- sana kung pagkaraniwang away lang yan. Oo. Benny. Mukhang hindi yung pagkaraniwang away kapag lumala pa yan. Ha? Yung titignan din po natin dito yung epekto nito sa ating bayan, epekto sa ating ekonomiya, and of course, yung epekto sa ating mga kababayan. Again, marami pong Pilipino-Chinese sa ating bansa Oho. na naiipit at nahihirapan din po sa nakikitang sitwasyon. At hindi pangkaraniwan ng estado nila sa Pilipinas. Yes, yes. Ang mga Pilipino-Chinese na nasa Pilipinas ay halos sila ang kumukontrol ng ekonomiya ng ating bansa. Yes. Di ba? Kung kaya't ang atin is siguro naman sa pagiging senador, hindi naman mawawala yung magkaroon ng konsultasyon sa mga Filipino-Chinese dito para yun na maging daan natin nang makausap din naman ang Chinese government na once and for all, isolve na itong problema to. Dahil ito, kung di tayo nagkakamali, simula nung panahon pa yata ni Yumaong Cory Aquino, talaga malaking problema na to. Totoo. Oh. Malaking problema na to. Sana mayroon tayong pagkakataon, Kuya Benny at Nelson, mga kababayan, na makapanayam ang mga leader ng business community sa Pilipinas. Ang isa sa mga kilala dyan, yung Federation of Filipino-Chinese Chamber, yung FFCCII. Yan, ano ha? Federation of Filipino-Chinese Chamber of Commerce and Industry. Yan. No, but again, of course, meron tayong kilala dyan na talaga nga namang dating Pangulo, Oo. pero isa sa nire-respeto sa business community. Gano'n, no? Si Mr. Cecilio Pedro. Makontakan natin at makausap. Sige, mamaya. Matanong man lang natin kung ano yung saloobin ngayon ng Filipino-Chinese community. Sa nangyayaring ito. Ang pangalan niya parang Pilipinong-Pilipino, ha? Cecilio yes. Pedro. Yes, Pero dahil Filipino-Chinese na rin siya. Pero ang root talaga niya Chinese. Yes. So ano to, nagpapalit ng name, yung Pedro niya. Hindi talaga yung... hindi natin alam yung Ayun, background. But oo. basically, alam natin na may Filipino blood din siya. Parang si Mang Jess Aranza, no? Yes. Si Jess Aranza, Chua ang ano yan eh. Ang tunay na apelido, nagpa-change name, naging Aranza na yata. At maraming ganyan na mga Pilipino sa ating bansa. Yeah. Well, yun ang ating dapat siguro ay malaman din natin ang kanilang sentimiento. At sana yung mga Filipino community sa China. Bagay, ito siguro naman ang Chinese government hindi naman siguro pe-personally ng ating mga mamamayan na nasa bansa nila. Mabalikan din natin yung naging pahayag ng mga senador against dito sa mga Chinese officials ng embahada, no? Well, again, may we call on the senators na muni-muni muna sila. Maghunos dili. Maghunos dili. Kung ano ang magiging epekto sakaling matupad yung gusto nyo na palayasin natin sila sa ating bansa. Kung hindi man palayasin ay magdeklara kayo ng persona non grata sa mga opisyalis nila. No? Oo. Ano ang mangyayari? Ano ang magiging epekto? Lalo na sa naghihikahos nating bansa ngayon, na nakita nyo naman na ang dolyar nga naman, talaga nga namang tuloy-tuloy ang pagtaas ng presyo, ang langis ay tuloy-tuloy ang pagtaas ng presyo, at ngayon nangaaway tayo nung tumutulong din sa atin, saan po tayo puposisyon? Dapat po sana ay i-consider natin ito. Hindi ho namin sinasabing pagbigyan nyo, ipagwalang bahala, o ipikit na lang ang mata sa ginagawa ng China sa atin. Tama lang po na lumabang kayo. Pero ilagay lang po natin sa tama yung ating paglaban. Ayan, tama. Sakto. Yung mga bagay na yan. Lalo ngayon, buti sana kung halimbawa nakipag-away tayo sa China, ang Amerika, tutulong agad sa atin. Ang daming problema ng Amerika ngayon, ha? Di ba? Ang daming problema nila ngayon sa buong mundo. At Yes. maging mga mamamayan nila ay mukhang nagpuprotesta rin laban sa kanilang presidente. Yun ang mabigat na alalahanin ngayon ng Amerika. Kung halimbawang nangailangan tayo, sila ba ay nakahandang umayuda sa atin? Mukhang ang balita, may chismis ngayon, mukhang unti-unti na rin binibitawan tayo ni Trump ngayon. Hindi naman siguro sa nakikita natin, talaga nga namang patong ang problema niya ngayon. Dahil dyan sa usaping immigrants nila, no? Yan. At doon sa mga illegal na mga nakapasok ng Amerika. Mukhang may nihahanda ring impeachment laban sa kanya. Meron din. Meron din. Kung kaya't kanya-kanyang problema yan,
Pero siguro sa atin, dito sa bansa, unahin natin yung sarili natin problema at huwag tayong umasa sa iba yung dagat. Yan. Dahil hindi naman tayo nakakasisiguro na lagi silang nasa harap natin pagbanatan na. Baka mangyari yung nangyari nung World War II. Ganon? Na tayo nasa harap. Sila nasa likod lang. Di ba? Oo nga, Nung no? tapos na bago sila dumating. Ano, may mga palabas sa pelikula na huli dumarating yung pulis. Parang ganoon ang mangyayari. No? Kung kaya kailangan ikonsidera nating maayos yung kapakanan ng ating bansa bago tayo magsalita. Ayan. Ay, pero teka lang. Iko-quote ko lang yung isang bahagi ng mahabang sagot ng Chinese Embassy. Ha? Yung statement. Kaya ito dapat maintindihan natin. Binasa ko rin kagabi yan. Etong isa sa dapat nating maintindihan na ang nagsimula nito ay yun yung presentation ni Commodore J. Tariela na sinagot lang ng China. Oo. Sinagot na bakit ka gumamit ng mga ganyan, di ba? At Xi Jinping, sumagot si Tariela, hindi ko naman sinasabing si Xi Jinping yan. At sabi ng Chinese Embassy, hindi, eto yung video ilang beses mo sinabi. At saka ito ba, bago ba yung Tuloy Nelson, pinapayagan ba ito ng Coast Guard? Kung yan yung... Kasi matay mo, naka-uniforme siya ng Coast Guard dyan. So, ibig sabihin, kung sanksyon, talagang program. Nire-represent niya dyan ng Philippine Coast Guard. Hindi natin alam kung yan talagang programa nila. Nagsagutin ito ng Chinese Embassy na, sinabi mo yung pangalang Xi Jinping ng ilang beses, nagkampihan na ngayon yung mga senador. Tapos ang sabi pa nung isang senador, nung sumasagot ng Chinese Embassy, tignan mo, hindi pa tumitigil, patuloy pa rin. Etong sagot. People like Tariela often claim that the Philippines is a democracy and values freedom of speech. Then why can't they have normal debates with us? Some say they are disrespected. Yet they show no respect to others when they repeatedly describe a country that has been sincerely helping the Philippines, its largest trading partner and biggest source of imports, with words like barbaric, aggressive, coercive, illegal, and deceptive. And when they attack another country's head of state, ito na si Xi Jinping, they have already lost the most basic sense of respect, revealing a distorted and unbecoming pace, bringing disgrace upon themselves. So talagang nasaktan sila, no? Whatever critical response they invited truly serves them. Yun lang talaga po, kung makikita, kung babasahin mo ito, ang talagang hihimutok nila, hindi naman yung pagtatalo usapin talaga ng West Philippine Sea. Kundi yung ginawa dun sa presidente ng China. So talagang nasaktan sila doon. Nasaktan sila doon. Ngayong sumasagot sila, tapos sabi, ayaw tumigil, palayasin natin yan, ideklara natin persona non grata. Kaya sinagot ka, akala ko ba demokrasi tayo? Kung gusto nyo ng debate, ng talakayan, makipag-debate kayo. Oo nga naman, willing naman sila pala. Oo, mas maganda nga siguro yun. Na para hindi napalitan ng anumang mga aligasyon at statements, magharap kayo, di ba? Magharap kayo kung sino man sa mga senador ang may gusto, humarap kayo dun sa... Kasi alam ko, ang ikinakampanya talaga natin dyan, yung West Philippine Sea, yun naman talaga ang trabaho ni Commodore Tariela. Siya ang spokesperson for West Philippine Sea. Diba? Pero para aglahiin mo yung presidente ng China, mukhang foul naman tayo ata doon. Diba? Mukhang mali naman yata yun. Yun po ang nagiging sentimiento. At sa halip na ang mga senador natin, sabi ko nga, dapat yung mga mas cold-headed sila. At mas malawak ang kanilang pananaw. Kung sa bagay na ito, agad-agad na sila din nagbitaw ng mga mabibigat na pananalita. Dapat sila ang mas maalam sa diplomasya. Ang problema dyan ganito, Naglabas ng statement si Senador Kiko Pangilinan at kanyang binabansagan ang lahat ng mga hindi sang-ayon sa kanyang opinyon na mga trolls ng China. Mr. Senator, hindi sang-ayon sa opinyon mo, ay troll na, di ba? Saka naman nakakita ng lahat ng tao ay gusto mo sasang-ayon sa'yo. Walang ganon. Totoo. Walang ganon. Hindi ba?
Dapat igalang mo Pwede bang manawagan ulit ako? kung magkaiba man ang opinion nung tao at ikaw, Oo. Demokrasya tayo eh. Demokrasya tayo. Huwag mong itatag ng kung ano-ano. Martial law ba tayo ngayon? Baka sa isip nyo, naka-martial law tayo at hindi pwedeng sumagot. At hindi pwedeng magkaroon ng opinyong taliwas sa iniisip ninyo. Totoo. Na akala mo ay kayo lang ang nagmamahal sa bayang ito. Totoo. Hindi ba? Parang nakopo nila ang ano. Manawagan nga doon sa misis nung senador na yan. Next time. Next time. Ay, Tapos nako. napaka-iyakin naman, di ba? Oo nga eh. Oo eh. Ay, nako. Tapos parang ano pa, nagagalit-galitan lagi, ano? Parang siya lang pag nagsalita, parang pakiramdam yata siya ang tama lagi. Lagi. Oo. Lagi. Hindi naman, kami nga, pinupuri ka namin pagka tama sinabi mo, Yun di na ba? nga. Pero hindi sila lahat ng pagkakataon. Tama ka. Oo. Minsan may tama ka. Tama. Oo nga. Ay, nako. Kanina ko na nga pinipigilan ng sarili ko magsalita eh. Ha? Totoo. Kaya lang, pagka nakakabasa ka ng mga ganyang statement, mapapailing ka na lang ng walang tigil eh. Di ba? Parang sila lang ang nakakaalam ng tama sa Pilipinas. Oo. Ano? Na para baga pag nagsalita sila, ito na ang buong katotohanan para sa Pilipinas. Hindi porket na iboto kayo ng taong bayan, kayo na may pag-aari ng tama. Yun na nga. Kung kailan po iniisip mo na lagi kang tama, Senador, mali ka dyan. Dahil nobody's perfect. Yes. Yeah. Anyway, ano ngayon ang bakit sa maghapong ito parang walang parang nagkaroon ng katahimikan sa kanila eh. Meron ba? Parang walang bago. Walang nagsalita no? May busy sila sa ibang trabaho. Dapat naman talaga. Kasi kung dito natin uubusin ang ating oras, mga kababayan, ang dami nating Wala problema. tayong patutunguhan. Ang dami nating problema sa bansa. Yun na nga lang kalagayan ng Pangulo natin, Jen eh. Pero bago mo ituloy yan Oo. kahapon nag-scan ako ng mga ng mga vlog sa kagabi. Yan. Paano yung batikos kay Tariela? Binansagan sa, aywan ko kung totoo, binabansagan niya yung pambansang sinungaling Pero troll ang tawag doon. Troll yan. Ganon. Yung mga... Live ito mga abogado Live troll yan. Ganon. Yun. Well, ako lang sinasabi ko lang na Hindi nila nakokopo ang mga impormasyon. Hindi po pwedeng, ano man tawag doon, ay monopoly of opinion, di ba? Ako naman, hindi naman ako sang-ayon sa gano'n. Kanya-kanyang diskarte. Well, yun ang sinasabi nila. Hindi din natin sila mapipigil. Opinion nila yun. Sila ay entitled sa kanilang opinion. Pero, again, tayo po naman mas madaling matanggap kung gagamitan natin ng mga maayos na pananalita, Nelson. Hindi Pwede tayo naman nakakasugat ng damdamin. Yan. Ano naman ang tao naman ay nakakaunawa, lalo na yung mataasan level ng pag-iisip, ay nauunawaan talaga kung ano yung hinaing ng Pilipinas when it comes to the West Philippine Sea. But again, kung sakali naman na ibababa natin sa level natin na ginagawa ngayon, nagagamit tayo ng mga salitang F, mga salitang salitan lupa ba? No. Napakababang uri po niyan at magiging katawa-tawa po tayo. Hindi po sa mata ng kababayan natin, sa mata ng mga Chino, kundi sa mata po ng buong mundo. Pero ano kaya ang larawan ng Pilipinas, Nelson? Halimbawang lumayas nga ang China, ang Chinese Embassy sa Pilipinas, ano? Dahil lahat tayo magiging hubot-hubad. Ganun ba? Puro gawang China. So, dati puro gawang China eh. Gamit ko sa bahay, gawang China Sabihin na natin yan American brand. Pagtingin mo na, made in China. Made in China. Made in China. Tama, no? Hindi ba? Binanggit nga nila yun, lahat ng imports natin halos, China eh. Paano? Pinakamalaki nating investment, direct or foreign direct investment nata China, hindi naman maraming mawawala. Maghihirap po talaga tayo. At meron pang pahayag dyan ng Chinese Embassy dyan, na siguro ito ay isip-isipin na natin. Ang sabi ng China, hindi lang naman Pilipinas ang kaaway nila sa mga
Sa South China Yes, sa Sea. teritoryo. Oo, tama. Meron siyang kaalit dyan na Vietnam, Vietnam, Indonesia, Malaysia. halos lahat Yung mga lahat ng nakapaligid. nakapaligid sa dagat na yan, nag-aagawa ng teritoryo, kalaban ng China. Pero ganito ang tanong nila, Jen. Oo. Nakita nyo ba na naging matindi kami sa mga bansang ito? Inapi ba namin yung Vietnam? Nagkaroon ba ng katulad na pangyayari dito sa mga nakapaligid na bansa? Oo. Katulad na nangyayari ngayon sa Pilipinas? Hindi ba tuloy-tuloy ang pakikipagkalakalan namin at pagtulong din sa kanila? Oo. Ang sabi nila, kung nagagawa yan sa mga bansang maliit pa sa China, bakit hindi natin magawang pag-usapan dito sa Pilipinas? Oo. Ang gusto lang kasi ata nila bilateral talks. Wag tawag doon, wag unilateral. Sabihin maraming bansa. Kung gusto niyo mag-usap, mag-usap tayong dalawa. Wag kayong magsama ng ibang mga bansa para tayong dalawa nagkakasundo. Kaya nga doon sa UNCLOS, di ba? Doon sa permanent arbitration, hindi sila nag-participate kasi maraming nakialam doon eh. Unilateral yun eh. Oo. At alam naman natin ang tunay na dahilan ng West Philippine Sea niyan. Yan ay usapin between the United States at China. Oo. Dahil yan lang ang tanging dagat ng China na pwede nilang depensahan yung kanilang bansa. Oo. No? At daanan ng mga kalakal yan eh. Oo. At tayo, talaga namang lantaran na ibinibigay yung karapatan dyan sa West Philippine Sea na yan sa Amerikano. Oo. Yun ang matindi. Yun ang gustong bigyang proteksyon ng China. So now, ano naman ang sagot ng Pilipinas? Ang sagot ng Pilipinas, hindi. Amin yan. Ayan ang nangyayari ngayon. So, Ay, nako. since gano'n na sitwasyon, abay kunin nyo ng paupo dahil kahit na anong mangyari, kapag kinuha nyo ng patayo yan, abay, isa lang ang lugi dyan. Mapa United States o China ang magbakbakan, abay ang lugi dyan Pilipinas pa rin. Dahil tayo yung pinakamahina. Tsaka tayo katabi niyan eh. Tayo ang unang maapektuhan Tayo yan. maapektuhan. Mamamayang Pilipinas. Mamamayang Pilipino. Ay, nako. So,